إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na Panginoon at ang tunay at dapat lamang sambahin. Naway ang kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga sumunod sa kanyang yapak hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang magandang gabi sa ating lahat. Ngayon inshallah ay sisimulan natin ang usapin o talakayan hinggil sa adab at ahkam ng siyam. Ang adab ay sinasabi na unwanu falahil mar'i wa manatu sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Ibig sabihin, ang adab ayon sa ating mga ulama o ang tamang asal, ito ang manatu falahil mu'mini fid dunya wal akhirah. Ito ang magsisilbing basehan kung magiging maligaya ba ang isang mananampalataya dito sa mundo at sa huling araw. Kaya't wa akmalul adabi wa azamuhu wal adabu ma Allahi azza wa jal. Kaya't ang pinakadakilang pag-aasal o ang malaking bagay na dapat natin pagbutihin ay ang al-adab ma Allah. Ang tamang asal patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa papaanong paraan bita'zimi amrihi wa nahyihi wal qiyam bihaqqihi, sa pamamagitan ng pagdadakila ng kanyang mga ipinag-uutos at pagdakila ng mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala wal qiyam bihaqqihi, at pagsasagawa kung ano ang nararapat na gawin ng isang alipin sa kanyang pagsamba tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha fa inna likulli ibadatin adaban. Kaya't kung ating pagmamasdan o kung ating pagninilay-nilayan, ang bawat uri ng pagsamba ay mayroong tamang pamamaraan ng pagsasagawa sa kanya. Ang bawat bagay na isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong tamang asal kung paano ito gawin at kung paano ito isabuhay. Gaya na lamang ng pagdarasal o ng salah. Mayroon itong mga adab o tamang asal na dapat isaalang-alang ng isang mananampalataya habang isinasagawa niya ang pagdarasal. Ganon din ang hajj at ganon din ang pag-aayuno. La yatimu illa biha wa la yukmalu illa bi adaiha. At hindi makukumpleto ang pag-aayuno ng isang mananampalataya hanggat sa hindi niya obserbahan o kaya gawin ang mga bagay na siyang kukumpleto sa kanyang pag-aayuno. Ibig sabihin, ang adab o ang tamang asal ang siyang kukumpleto sa gantimpala at kukumpleto sa isang ibada o isang pagsamba na ginagawa ng isang mananampalataya. Lalong-lalo na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan kung saan naririto tayo ngayon. Wa adabus siyami minham ma huwa wajibun. At mayroon sa mga tamang asal hinggil sa pag-aayuno na obligadong obserbahan at isaalang-alang ng isang mananampalataya. At kailangan niya itong isabuhay at kailangan niya itong pangalagaan mula sa pagsisimula niya ng kanyang pag-aayuno hanggang sa matapos niya ang buwan ng Ramadan. At mayroon din sa mga tamang asal na hindi obligado o yung tinatawag na mustahab. Ibig sabihin, voluntaryong bagay o kaya yung mga tamang asal
na hindi man ito obligado, ngunit kailangan niya itong isaalang-alang nang sa gayon ay makuha niya ang kumpletong gantimpala ng pag-aayuno at makuha niya ang napakalaking biyaya na inihanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sinuman na may sagawa niya ang tamang at wastong pag-uugali o kaya wastong adab habang isinasagawa niya ang pag-aayuno. Ngayon pag-uusapan natin inshallah kung ano yung mga obligado at hindi obligadong tamang asal na dapat isaalang-alang at pangalagaan ng isang mananampalataya habang isinasagawa niya ang kanyang pag-aayuno. Ang una, ayon sa ating mga ulama, ay yung tabyitun niya fi sawmil faridah. Ito yung pagpapanatili ng intensyon mula sa gabi hanggang sa dumating yung pagtatapos o dumating yung oras ng Salatul Fajar. Ibig sabihin kapag kapag darating na yung gabi, kailangan hindi malimutan ng isang mananampalataya na kailangan mayroon siyang intensyon na siya ay mag-aayuno bukas. Ngunit kailangan ang kanyang intensyon ay magsimula habang hindi pa dumarating yung katapusan ng oras ng pagsasahur o yung oras ng yung huling oras ng pagkain sa gabi. Kailangan bago matapos yung oras na yun ay mayroon siyang niya o kaya intensyon sa kanyang puso na siya ay mag-aayuno sa umaga. Kung nakalimutan niya na mag-intensyon ng ganito sa kanyang puso ay hindi tatanggapin ang kanyang pag-aayuno. Nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang asawa na si Hafsa radhiyallahu anha, ang sabi ng Hafsa, la siyama liman lam yujma qabla al-fajr. Ibig sabihin, hindi tatanggapin ng Allah ang pag-aayuno ng isang tao kung wala siyang intensyon na mag-ayuno bago sumapit ang oras ng Fajar. Ibig sabihin, kailangan na ang intensyon ng isang mananampalataya na siya ay mag-aayuno ay gagawin niya bago dumating ang Fajar. Kaya't sinasabi ito ng mga ulama na tabitun niya fi sawmil farida. Ibig sabihin, sa isang ayuno na obligado gaya ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kailangan ang kanyang intensyon na mag-ayuno sa umaga ay gagawin niya sa gabi o kaya kung makaligtaan o makalimutan niyang gawin makalimutan niyang alalahanin yung kanyang intensyon, kailangan niya itong gawin bago dumating yung oras ng Fajar. Ibig sabihin yung bago sumapit yung huling oras ng pagsasahur ay kailangan yung kanyang intensyon, kailangan niyang alalahanin yung kanyang intensyon o kaya kailangan niyang magniya na siya ay mag-aayuno sa umaga nang sa gayon ay tanggapin ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya. At kailangan niya itong gawin araw-araw. Kailangan niya itong gawin araw-araw. Hindi siya pwedeng magniya o ang kanyang intensyon, ang kanyang niya ay mag-aayuno siya sa loob ng buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, sa tagal ng Ramadan, maaring 29 na araw o 30 araw, ang kanyang intensyon ay mag-aayuno sa loob ng buwan ng Ramadan. Kukumpletuhin na yung Ramadan. Ang kanyang intensyon ay tatanggapin lamang sa unang araw. Ngunit sa pangalawang araw ay kailangan niyang baguhin ang kanyang intensyon na siya ay mag-aayuno pa rin. Ngunit kailangan niyang gawin ang kanyang niya sa bago sumapit yung huling oras o bago pumasok yung oras ng Fajar. At sa usaping niya naman, sa usaping intensyon, hindi niya kailangan banggitin na nawaitu an asuma ghadin lillahi ta'ala o nawaitu an asuma sawma ramadana lillahi ta'ala. La, hindi niya kailangan gawin yung ganong bagay. Ang kanyang intensyon lamang ay manggagaling mula sa kanyang puso na hindi na kailangan sambitin ng kanyang dila. So kapag mayroon na siyang intensyon sa kanyang puso na siya ay mag-aayuno, kakain na siya ng sahur at magsisimula na yung kanyang niya hanggang sa dumating yung Fajar o yung simula ng kanyang pag-aayuno o pag-iwas mula sa pagkain at pag-inom at lahat ng mga bagay na nakakasira ng intensyon. At kailangan niyang panatiliin yung kanyang intensyon hanggang lumubog yung araw o yung huling oras ng kanyang pag-aayuno o pag-iwas mula sa mga makakasira ng kanyang ayuno.
At ayon kay Ibnu Umar radhiyallahu anhuma min qawlihi wala yu'rafu lahuma mukhalifun min as-sahaba radhiyallahu anhum. At nabanggit din ito ng Ibnu Umar radhiyallahu anhu na kapatid ng Hafsah na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ayon sa mga ulama, la yu'rafu lahuma mukhalifun min as-sahaba, at walang nabanggit o kaya walang naisalaysay na mayroong mga sahaba na kumontra o nag-against dito sa pananaw ng dalawang sahaba hinggil sa pagsisimula ng intensyon o niya hanggang sa hindi pa dumating yung Fajr. Ibig sabihin, tinatawag itong sukut ijma'i o yung tinatawag na pagkakaisa ng mga ulama sa panahon ng mga sahaba na obligado ang intensyon na gawin bago dumating ang Fajr. Ngunit ang pinakamainam kung sa gabi niya ito sisimulan, ibig sabihin iisipin ng kanyang isipan at sasambitin ng kanyang puso na siya ay mag-aayuno sa umaga upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-aayuno. Yun ang pinakaunang bagay na kailangan isaalang-alang ng isang mananampalataya, at ito ay obligado na gawin ng lahat. Ang pangalawa, an yaquma as-sa'im bima aujaballahu alayhi min al-ibadati al-qawliya wal fi'liya. Ito ang pagsasagawa ng mananampalataya ng lahat ng bagay na inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya mula sa mga ibada o mga pagsamba na sa paraang salita o kaya sa paraang gawa. At ang pinaka-importante dito ay yung pagdarasal. So ulitin ko, ang unang tamang asal sa pagdarasal o ang unang tamang asal sa pag-aayuno ay yung pagkakaroon ng intensyon na mag-aayuno sa umaga, at kailangan itong gawin sa gabi hanggang sa hindi pa dumating ang oras ng Fajr. At ang paraan ng paggawa ng intensyon ay sa pamamagitan ng sambit lamang ng puso na hindi na kailangang sambitin ng dila. So yon ay sapat na at hindi na kailangan bigkasin ang kaniyang intensyon, dahil alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala na nais niyang mag-ayuno sa umaga at kailangan itong gawin araw-araw bago sumapit ang oras ng Fajr. Ang pangalawa ay yung pagsasagawa ng isang mag-aayuno ng mga bagay na inobliga sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga ibada na binabanggit o sinasambit, yung tinatawag na ibadatun qawliya o yung mga ibada sa paraan na pasalita, at yung mga ibada al-fi'liya na ginagawa ng physical ng katawan. Ang pinaka-importante dito ay yung pagdarasal, yung obligadong pagdarasal. Sapagkat ayon sa ating mga ulama, ang pagdarasal ay palatandaan ng pagtanggap ng Allah ng kanyang pag-aayuno. Palatandaan na siya ay isang tunay na Muslim. Dahil ang taong nag-aayuno at hindi nagdarasal ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang kanyang pag-aayuno. At ito ay sinabi ng ating mga ulama. So, importante at obligado sa isang mananampalataya na pangalagaan niya ang limang pagdarasal, ang 5 beses na pagdarasal sa gabi at sa umaga. At kailangan niyang isagawa ito na isinasaalang-alang ang mga rukun ng sala, ang wajib ng mga sala, at ang surut ng sala, at kailangan niya isagawa ang pagdarasal ma'a jama'atin minal muslimin, kasama ang mga Muslim, dahil napaka-importante ng salatul jama'ah. Wa kullu dhalika min at-taqwa allati syuri'a as-siyam min ajliha. At ito ayon sa ating mga ulama ay pagpapakita ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ano ba ang pagkatakot? Palagi natin itong binabanggit sa lahat ng ating mga aralin. Ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pagsasagawa ng kanyang mga ipinag-uutos abot ng makakaya. So, isinasagawa ang mga ipinag-uutos sa abot ng makakaya. Ibig sabihin, may mga pagkakataon talaga na
ang isang mananampalataya ay mayroong pagkukulang sa pagtayo niya ng anumang uri ng ibada. Ngunit pagdating sa haram ay kailangan niya itong iwasan o iwan ang lahat ng haram without exception. Kailangan niyang iwan ang lahat ng mga haram. So upang matawag na isang pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So uh, upang paikli ng eksplanasyon, ang pagkatakot sa Allah ay ang pagsasagawa ng mga ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa abot ng makakaya at pag-iwas at pagtanggi o paglayo sa lahat ng ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang matawag na isang pagkatakot. Ang Ramadan ay ginawang obligado ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ang pag-ayuno sa umaga dahil ito ang paraan upang makuha natin o upang makamit natin ang pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pagdarasal sa masjid ay isang pagpapakita ng pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ito ay nagpapakita ng pagtalima at pagpapasailalim at pagsuko sa batas at bagay na ginawang obligado ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't sino man ang tao na nag-ayuno at hindi nagdarasal ay hindi tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya ang kanyang ayuno. Ma'al asaf. Yun ang nais nating ay paliwanag dito. Ang pangatlong bagay o ang pangatlong tamang asal na kailangang isaalang-alang at pangalagaan o isabuhay ng isang mananampalataya habang siya ay nasa estado ng pag-aayuno sa bawat araw ay ang pag-iwas sa lahat ng mga bawal o ginawang haram ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa mga salita o kaya sa gawa. Kaya't ang isang mananampalataya ay kailangan niyang pangalagaan ang bawat salita na babanggitin ng kanyang dila. Kailangan niyang umiwas sa mga ipinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala gaya ng pagsisinungaling at nagiging mas obligado ito habang siya ay nasa estado ng pag-aayuno. Ang pagsisinungaling ay hindi katangian ng isang Muslim, hindi ito katangian ng isang mananampalataya. Gayon din ang paninirang puri, ang riba o ang paninirang puri, ang backstabbing, ang namima, ang pagdadala ng salita upang sirain ang relasyon sa pagitan ng dalawang tao o ng dalawang grupo. Ang lahat ay haram. Mapasa estado ka man ng pag-aayuno o ikaw man ay nag-aayuno o hindi nag-aayuno, ang lahat ng salitang ito ay haram. Ang lahat ng mga bagay na ito ay haram. Ngunit nagiging mas malaki ang pagiging haram nito kung ikaw ay nasa estado ng pag-aayuno. So kung ang isang Muslim, ang isang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay kailangan niyang umiwas sa pagsisinungaling, sa paninirang puri, sa pagdadala ng mga salita upang magkaroon ng kasiraan ang pagitan ng dalawang Muslim o ng dalawang grupo, ang pagmumura at ang pagbanggit ng mga malalaswa at mga masasamang salita. At kailangan ang isang Muslim, ang isang mananampalataya sa araw ng pag-aayuno at kahit sa gabi, hindi ibig sabihin ito na haram ito sa umaga ay hindi na ito haram sa gabi. Gaya na lamang ng paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay haram. Mapa-Ramadan man o hindi Ramadan, mapa-umaga man o gabi, ito ay haram. Ganon din ang pagsisinungaling. Gayon din ang paninirang puri, ang pagdadala ng salita upang magkaroon ng kasiraan sa pagitan ng mga Muslim, ang pagmumura, ang pagbanggit ng mga malalaswa at mga masasamang salita. Gayon din kailangan isaalang-alang o kailangan pangalagaan ng isang mananampalataya ang kanyang mata habang siya ay nag-aayuno, at ito ay sobrang nagiging haram kapag siya ay nasa estado ng ayuno, at haram din ito kahit sa gabi. Kailangan niyang pangalagaan ng kanyang mata mula sa pagtingin ng mga malalaswang bagay at pagtingin sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan ang isang mananampalataya ay pangalagaan niya ang kanyang senses na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, at kailangan niya itong
pangalagaan ng sa gayon ay pangalagaan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kailangan niya ding pangalagaan ng kanyang tainga mula sa mula sa pakikinig sa mga haram. Gaya na lamang ng mga usapan na wala siyang kinalaman, gaya na lamang ng pakikinig sa musika at iba pa, ito ay haram at pinagbabawal ng Islam at nagiging lalo pa itong haram sa araw ng Ramadan. At kailangan din pangalagaan ng isang mananampalataya ang kanyang tiyan mula sa pagkain ng anumang bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya halimbawa kung ikaw ay kakain sa restaurant, kung ikaw man ay nasa Manila, kailangan mong tanungin ang menu kung mayroon ba silang pork. So kung mayroon silang pork, ibig sabihin kahit sabihin pa nila na ang fish fillet o yung chicken pasta na kanilang niluluto ay kahit walang pork doon, ngunit pareho pa rin yung mga kitchen utensils na ginagamit. Halimbawa na lamang ipagpalagay natin yung sa Zamboanga. Ngunit yun ay dati. Ngayon, alhamdulillah, dahil sa ginawang pakikipag-ugnayan ng mga kapatiran nating Muslim at mga Muslim na mayroong posisyon, ay binago ng inasal at inalis na nila yung sinaserve nila na pork. So, ipagpalagay natin na nagbebenta sila ng manok. Ngunit sa parehong kalan pa rin nila o sa parehong fry pan pa rin nila niluluto yung pork. Parehong brush ang ginagamit at paminsan ay parehong oil pa rin yung ginagamit. So, ibig sabihin, hindi pa rin ito malinis. Ito ay mayroon pa rin halong haram. Kaya't dati sa Zamboanga, nagkaroon ng usapin hinggil sa kung maaari bang kumain sa inasal o hindi. Ang sagot ay haram, hindi pwede dahil sila ay nagsaserve ng pork sa kanilang menu. Ngunit dahil napakarami ng mga Muslim na nakipag-ugnayan, kaya't alhamdulillah, wala nang mga pork na isinaserve sa inasal sa mga tindahan, lalong-lalo na sa mga mall. So ito, halimbawa ang isang Muslim ay nasa Cebu na kung saan mahirap talagang humanap ng halal na pagkain. Ngayon din halimbawa sa Baguio City. So kailangan ang isang Muslim ay maingat sa kanyang kinakain, lalong-lalo na sa kakainin niya sa iftar at sa sahur. Kailangan niyang tumingin sa ingredient dahil mayroong mga noodles gaya na lamang ng kung di ako nagkakamali yung almuhim, yung mga noodles na nasa cup, yung mga cup noodles, mayroon sa mga cup noodles na haram, na mayroong halong pork. Lalong-lalo na yung mga Korean noodles, yung mga maaanghang na mga pagkain na paborito ng karamihang mga Muslim. Kailangan nilang tignan sa pakete kung ano yung ingredients na nakalagay doon. Dahil mayroon talagang pork na nakahalo o kaya oil ng pork o kaya yung mismong pataba ng pork na ginagamit. Kaya ang Muslim sa Ramadan, lalong-lalo na sa Ramadan, kahit hindi sa Ramadan ay haram pa rin at mas lalong haram sa araw ng Ramadan, kailangan niyang umiwas at kailangan niyang tiyakin na halal yung kanyang kinakain nang sa gayon ay hindi ito mahaluan at tanggapin ng Allah ang kanyang dua dahil isa sa mga naging hadlang ng pagtanggap ng dua o ng dasal ng isang mananampalataya ay kapag nakakain siya o nakainom ng pagkain mula sa haram. At ganun din yung usapin hinggil sa pagbibigay ng mga tips. Ang pagbibigay ng tips sa mga empleyado, sa mga manggagawa, sa mga restaurant ay haram. Ito ay haram sa Islam at walang exemption dito. Halimbawa na lamang, palagi ko itong binabanggit dahil nakadepende ito sa context. Halimbawa na lamang sa amin sa Basilan, mayroong mga kapatid na nagdadrive ng tricycle. At mayroong mga pasahero na binibigyan nila ng sobra mula sa naitakdang bilang lamang ng pera na ibabayad. Kung halimbawa ang bayad ay nasa 50, nagbibigay sila ng 100 at sinasabi nilang keep the change. Ang hatol dito ng Islam ay haram. Ang pagbibigay ng tip dahil nakaramdam ka na mabuti ang kanyang serbisyo o kaya nagustuhan mo yung kanyang pakikitungo kaya binigyan mo siya ng sobra mula sa itinakdang bayad lamang na dapat mong ibayad,
ang hukom dito, ang batas dito ay haram po. Ngunit iba naman ang usapin kung nais mong magbigay ng sadaka. Iba yun, ibang bagay yun. Dito ay kapag nagustuhan mo yung service na inoffer niya, halimbawa naghintay siya sa'yo, o kaya maganda yung pagsiserve niya sa'yo ng pagkain. So kapag sa ganitong paraan, yung may kinalaman doon sa service na ino-offer nila at nagbigay ka, yun ay tinatawag na tip. At ito ay haram pa rin sa Islam. Kaya't maging maingat ang bawat Muslim at maging matyaga at tiyakin na tama yung kanyang ipinapasok sa kanyang katawan, lalong-lalo na yung pagkain at pag-inom, dahil ito ay naging dahilan ng hindi pagtanggap ng kanyang mga dua at ng kanyang panalangin, dahil sa akala natin ang haram lamang ay baboy, aso, o kaya pagkain ng mga daga, ahas, yung mga tinatawag na exotic foods na kinakain sa labas ng bansa. So kung yun lamang yung ating understanding ng tinatawag na haram na food, so mali po yun. Dahil kahit halal ang pagkain, ngunit kung sa ibang paraan ito na hindi sa paraan na hindi katanggap-tanggap sa alituntunin ng Islam, ay makoconsider pa rin itong haram. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay hindi lamang iwas sa pagkain o pagpigil sa sarili mula sa mga bagay na ninanais gaya ng pagkain at pag-inom. So hindi lamang ganun ang konsepto ng pag-aayuno o ng Ramadan. At ang pag-ayuno ay kailangan umiwas sa lahat ng ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man na hindi niya iniwan yung qawlu az-zur, ito yung pagsasabi o pagsasaksi sa bagay na hindi mo naman nakita. Halimbawa, pagsabihin natin, yan si Abdullah, ganito, ganyan. Narinig mo lamang yung salitang yon at hindi mo nasaksihan, hindi mo nakita. Ngunit sinabi mo at binanggit mo habang ikaw ay nag-aayuno. Ang hatol sa taong ganito ang kanyang ginagawa na hindi niya iniwan yung pagsasaksi sa mga bagay na hindi naman niya nakita ng dalawang mata niya. Ang hatol sa kanya ay hindi tatanggapin ng Allah ang kanyang pag-ayuno at hindi na kailangan falaysa lillahi hajatun, at walang kailangan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibigay sa kanya o igantimpala sa kanya sa kanyang tinatawag na pagtitimpi sa pagkain at pag-inom. Subhanallah. Ibig sabihin, sa isang mananampalataya, sa isang taong nag-aayuno, kailangan niyang pangalagaan ang kanyang dila mula sa pagsasabi ng mga salita na hindi kaaya-aya. At gayon din yung wal amala bihi. Ang nais ng hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito ay yung lahat ng mga bagay na ipinagbawal ng batas ng Islam ay kailangan din itong iwan ng isang Muslim habang siya ay nag-aayuno. Nang sa gayon ay tanggapin ito sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah wa idza kana yawmus sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im. Ang sabi ng propeta Muhammad, as-siyam, ang pag-aayuno ay junnah. Ang pag-aayuno ay isang proteksyon ng isang mananampalataya, proteksyon ng kanyang katawan mula sa mga ipinagbabawal ng relihiyong Islam. Wa idza kana yawmus sawmi ahadikum, at kung ang isa sa inyo ay nag-aayuno, kung ang isa sa inyo ay nasa estado ng pag-aayuno, fala yarfuth, hindi siya maaring magsalita o magmura. Hindi siya maaring magsalita ng mga bagay na malalaswa o magmura, wala yaskhab, at hindi siya makikilahok sa diskusyon o debate na wala may ibibigay na benepisyo o hindi makakaangkat ng kanyang makakataas ng estado ng kanyang pananampalataya. Fa in sabbahu ahadun, kung mayroon mang tao na magmura sa kanya, aw qatalahu, o kaya'y nais siyang
gawan ng masama, falyaqul inni mur'un saim. Kailangan niyang sabihin bilang paalala sa kanyang sarili at paalala sa kanyang kasama na nakaaway niya o kaya'y nagkaroon ng alitan sa pagitan nila. Kailangan niyang paalalahanan na inni mur'un saim, na ako ay nasa estado ng pag-aayuno. Dahil gaya nga ng ating palaging binabanggit na ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas o pagpigil sa sarili mula sa mga pagnanais o kaya pagpigil sa sarili mula sa mga nakakasira ng pag-aayuno gaya ng pagkain at pag-inom. Dahil yun ay madaling bagay lamang. Ngunit ang tunay na pag-aayuno ay yung pag-iwas sa lahat ng ipinagbabawal ng reliyong Islam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpaalala sa atin, rubba saimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Mayroon sa mga mag-aayuno na ang kanilang biyaya na makukuha lamang mula sa kanilang pag-aayuno ay ang pagtitimpi nila sa kanilang gutom at uhaw. Subhanallah. Dahil hindi nila isinagawa o hindi nila inobserbahan o hindi nila pinangalagaan o isinabuhay yung mga tamang asal na dapat asalin ng isang mananampalataya habang siya ay nag-aayuno, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Ang Jabir radiyallahu anhu, Jabir ibn Abdullah na isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhibi wal ma'athim wa da'adhal jari wal yakun 'alayka waqarun wa sakinatun yawma sawmik wa la taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa." Ito ay paalala din sa atin ng isang sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung ikaw ay nag-aayuno, kailangan ding mag-ayuno ng iyong pandinig, ng iyong paningin, lalong-lalo na ang iyong dila mula sa pagsisinungaling at pagsasabi ng mga makasalanang salita. At kailangan mong tigilan ang pagbibigay ng problema sa iyong kapitbahay. Huwag kang magdulot ng problema sa iyong kapitbahay. Wal yakun alayka waqarun was sakina. At kailangan makita sa iyo habang ikaw ay nag-aayuno ang pagkakaroon ng malumanay na paglakad at pagtitimpi sa lahat ng bagay habang ikaw ay nasa estado ng pag-aayuno. Wala taj'al yawma sawmika yawma fitrika sawa. At wag mong gawin ang sitwasyon mo na pareho habang ikaw ay nag-aayuno ay para bang hindi ka nag-aayuno. Ibig sabihin, wag mong gawing pareho ang isa mong ikaw ay di ba? Ikaw ay sa pag-aayuno. Ibig sabihin, kailangan kita ang pagkakaiba sa galaw, sa salita, sa paglakad, at sa anumang bagay na ginagawa ay kailangan makita ang pagkakaiba ng isang taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan na iba ang kanyang magkakaroon ng pagkakaiba sa kanyang mga ginagawa kumpara sa nung hindi siya nag-aayuno. So, yung ating mga nabanggit, itong ating mga nabanggit ay yung mga bagay na obligado at kailangang isaalang-alang ng isang mananampalataya at isabuhay habang siya ay nasa estado ng pag-aayuno, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Ngayon, babanggitin natin ano naman yung mga bagay na hindi obligado, ngunit kailangan pa ring pangalagaan at kailangan pa rin sa buhay ng isang mananampalataya habang siya ay nasa buwan ng Ramadan upang makuha niya ang malaking gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at upang maging kumpleto ang kanyang pag-aayuno o upang makumpleto ang gantimpala ng kanyang pag-aayuno. Ang unang-una ay ad-du'a bil ma'thuri 'inda ru'yatil hilal. Kung halimbawa ay naideklara na nakita na ang buwan ng Ramadan, kailangan niyang sabihin, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda wa rabbuna wa rabbukallah. Kailangan niyang banggitin ang salitang ito,
Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima yuhibbu rabbuna wa yardah rabbuna wa rabbukallah. Kailangan niyang sabihin ang salitang ito at sa mga sunnah. Hindi man ito obligado, ngunit ang pagbabanggit ng ganitong salita ay isang kurba. Ibig sabihin na isa itong ibada na mapapalapit ang isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at tataas ang estado ng kanyang pananampalataya. Ang pangalawa ay ang as-sahur. Wa huwa al-aklu akhiril layl. Ito ang pagkain sa huling bahagi ng gabi bago sumapit ang salatul fajar. Ang sahur ay sunnah. Ngunit ito man ay sunnah, malaki ang baraka na maidudulot nito. Malaki ang kabutihan na makukuha ng isang mananampalataya kung siya ay kakain ng sahur. Ang pagkain ng sahur, ang sunnah ay gagawin niya ito sa huling bahagi ng gabi bago dumating ang salatul fajar. Dahil mayroong mga Muslim na ang kanilang ginagawa ay kumakain sila pagkatapos ng salatut tarawih. So habang sila ay kumakain, nagkakaroon ng pag-uusap hanggang sa hindi nila namalayan na sumapit na pala ang 12 midnight. So dahil sila ay inaantok na at pagod na, matutulog sila at gigising sila sa oras ng fajar. At hindi na sila magsasahur dahil sa basehan na kumain na sila pagkatapos ng salatut tarawih. Ito ay labag sa sunna ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang tamang oras ng pagkain ng sahur ay ginagawa sa huling bahagi ng gabi. Ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Magsahur kayo dahil katunayan ang sahur, ang pagkain ng sahur ay magbibigay ng barakah. At ito ang palatandaan o isa sa mga bagay na palaging binabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba nang sa gayon ay maging o magkaroon ng pagkakaiba ang pag-aayuno ng Muslim sa hindi Muslim. Dahil ang mga Kristiyano, ang mga Hudyo ay mayroon din silang inoobserbahan na ayuno. Mayroon silang mga ginagawang ayuno. Dahil mayroon pa sa mga katuruan ng mga naunang propeta na kanilang isinasabuhay at hindi pa napalitan. So isa dito ay yung pag-aayuno. Ngunit ang pagkakaiba ng pag-aayuno natin at pag-aayuno ng mga ahlul kitab, ng mga Nasarani, at ng mga Kristiyano at ng mga Hudyo, ang mga Muslim ay kumakain ng sahur at ang mga Hudyo o ang mga Kristiyano ay hindi kumakain sa sahur. So binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fa inna fis sahuri baraka, dahil ang pagkain ng sahur, ang pagkain sa oras ng sahur ay magbibigay ng baraka. Ang baraka na sinasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito ay yung paggising ng madaling araw bago sumapit ang fajar at pagpaparami ng dua, dahil ito ay isa sa mga oras na kung saan at tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang mabuting panalangin ng isang mananampalataya, dahil ang gabing ito, ang huling bahagi ng gabi ay tinatawag na madhannatu istijabatid du'a. Ibig sabihin, tinatanggap at bukas ang langit, ang pintuan ng langit sa oras na ito, kaya't marapat sa isang mananampalataya o sa isang mag-aayuno na paramihin niya ang kanyang dua sa ganitong oras sa bago dumating ang fajar, dahil ito ay oras na kung saan tatanggapin ang kanyang panalangin. At ayon din sa ibang mga ulama, ang sinasabing baraka dito ay yung pagkakaroon ng dagdag na lakas at pagpigil sa sarili mula sa pagpapakita ng masamang pag-uugali ng dahil sa gutom. Dahil karamihan, lumalabas yung bad side, yung negative side ng isang tao sa mga bagay na nangyayari sa may kaugnayan sa kanyang katawan. Halimbawa na lamang kung siya ay nagugutom. Kapag mayroong tao na makikipagsalita sa kanya, magagalit siya, maiirita siya dahil ayaw niyang kinakausap kung siya ay gutom. O kaya'y bibiruin siya kung siya ay gutom. So magagalit siya. Gayon din yung taong bagong gising. Ang taong bagong gising, sinasabi nga, mayroon pang salita na biruin mo na ang taong lasing, wag lang ang taong bagong gising. Dahil
magagalit at magpapakita siya ng masamang pag-uugali kung siya ay bibiruin. So, ang isang Muslim kapag siya ay nagsahur, mapipigilan niya yung pagpapakita ng masamang pag-uugali. Mapipigilan niya yung paggawa ng bagay na hindi kaaya-aya, at ang pagkain niya ng sahur ay magiging dahilan upang makakuha siya ng lakas mula sa pagkain na magiging lakas niya sa umaga hanggang sa sumapit yung oras ng iftar o yung oras na kung saan ay maaari nang kumain yung isang nag-aayuno. Gayon din, sabi ng mga ulama, isa sa mga baraka pa na ninanais ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito ay yung uh, pagbibigay ng sadaka sa mga kapatid na walang makain sa kanilang sahur. O kaya'y pagtitipon-tipon kasama ng mga kapatiran sa labas ng masjid at kakain ng sabay-sabay sa sahur. Gayon din yung magiging daan ang pagkain ng sahur ng pagpaparami ng zikir at ng dua sa Allahu subhanahu wa ta'ala. At ang pinaka wayahsulus sahur bi aqalli ma yatanawalul mar'u min ma'kulin aw mashrubin. Ang ayon kay Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa kanya, as-sahur barakatun fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ang ayon kay Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ang pagkain ng sahur ay baraka. Dahil ito ay oras na kung saan ang panalangin ng isang mananampalataya ay tatanggapin. Gayon din, ayon sa hadith na nabanggit ng Abu Sa'id al-Khudri, huwag ninyong iwan ang sahur kahit ang pag-inom lamang ng tubig. Dahil ang Allah at ang kanyang mga anghel ay magsasalawat sa mga taong kumakain sa oras ng sahur. So napakahalaga ng sahur kahit ito man ay sunnah, hindi man ito obligado, ngunit maraming kabutihan ang makukuha ng isang mananampalataya kung isinabuhay niya ang pagsahur, ang pagkain. Pangatlong bagay ay ta'jilul fitr, ang pagmamadali sa pagkain sa oras ng paglubog ng araw. Yung ta'jilul fitr, ibig sabihin, pagkalubog ng araw, kailangan mong madaliin yung pagkain ng sahur. Ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Ibig sabihin, ang mga tao ay nasa kabutihan kung sila ay kung mamadaliin nila ang fitr. Ibig sabihin, mayroong makukuhang kabutihan ang isang Muslim kung mamadaliin niya ang pag-inom ng tubig at pagkain kapag narinig na niya ang adhan ng Maghrib. Dahil ito ay pagsasabuhay at pagsunod at pagtalima o pagpapasailalim sa katuruan ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At ito ay pagpapakita ng pagtuligsa at pagkontra doon sa ginagawa ng mga people of the book, ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano, na kung saan ay ang sila naman kung sila ay magbe-break ng kanilang fast ay ginagawa nilang huli, pinapahuli nila yung kanilang pagkain at pag-inom. So ang mga Muslim sa lahat ng pagkakataon ay kailangan niyang kontrahin yung kung ano yung ginagawa ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano, dahil ito ang tinuro ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang pang-apat, an yahrisa ala du'a inda fitrihi. Kailangan niyang magparami ng dua kung siya ay magbe-break na ng kanyang fast. Dahil ang sabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fa inna lis-saimi da'watun la turaddu. Dahil ang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ng Abu Hurairah radhiyallahu anhu, thalathatun la turaddu da'watuhum, as-saimu hatta yuftir. Mayroong tatlong grupo ng tao na ang kanilang panalangin ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isa doon ay yung taong mag-aayuno, taong nasa estado ng pag-aayuno hatta yuftir. Kung siya ay magbe-break na ng kanyang fast, kailangan niyang paramihin yung kanyang dua, dahil ito ay tatanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din yung pagbanggit ng dua kung siya ay mag-iftar na, dhahaba adh-dham'u wabtalatil 'uruq wa thabata al-ajru insha'Allah. So ito ay isa sa mga dua o panalangin na binabanggit kung siya ay susubo na ng pagkain sa kanyang iftar.
Ang ikalimang sunnah na mabuting asal na kailangan isaalang-alang ng isang mananampalataya ay yung pagpaparami ng pagbasa ng Quran at pagzikir o pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gayon din yung pagbibigay ng kawanggawa o ng sadaka at pagpaparami ng iba't ibang mabubuting gawain. Dahil ito yung panahon kung saan binigay sa atin ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang mga mabubuting gawain na ginagawa sa Ramadan ay dinadakila ng Allah ang gantimpala na ginagawad sa isang mananampalataya. Kaya kailangan nating paramihin ang paggawa ng mga mabubuting bagay. Ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Ang sabi ng Propeta Muhammad, sino man ang magbabasa ng isang letra mula sa talata ng Quran, bibigyan siya ng Allah ng isang kabutihan, at ang isang kabutihang ito ay idodoble hanggang sa maging 10 kabutihan. Ang sinabi ng Propeta Muhammad, ang alif lam mim ay hindi isang letra, ngunit ito ay 3 letra. Ibig sabihin, kung binasa mo ang alif lam mim, ito ay bibigyan ng Allah ng 30 kabutihan. So papaano na lamang yung tao na napakaraming beses niyang nabasa ang Quran sa loob ng buwan ng Ramadan. Ngunit ang malaking leksyon na kailangan nating gawin ay yung pagkuha ng aral mula sa talata ng Quran. So sa mga hindi pa marunong mag-Arabic at hindi nakakabasa ng tafsir, mayroong mga Tagalog apps o English translations ng Quran, nang sa gayon ay kahit kakaunti ay mayroong mapulot na aral ang isang taong nagbabasa ng Quran at maisabuhay niya ito sa Ramadan hanggang sa maging ang katuruan nito ay isabuhay niya hindi lamang sa Ramadan, ngunit dala-dala niya ito hanggang sa matapos ang Ramadan. At ito ang pinakamalaking layunin kung bakit inutos sa atin na magbasa ng Quran at magparami ng pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan. Hindi lamang dahil ang buwan ng Ramadan ang buwan na kung saan ibinaba ang unang 5 talata ng Quran sa Propeta Muhammad, bagkus ito ay pagdadalisay ng puso at paglinis mula sa lahat ng kasalanan, at lalo na ang puso, ang kasalanan ng puso, ito ay madadalisay at malilinis lamang sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran at paggawa ng mga mabubuting bagay. Ang pang-anim na bagay na kailangan alang-alang ng isang mananampalataya bilang pagpapakita ng mabuting asal habang nag-aayuno ay ang pagdadalisay ng puso. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan dahil sa iman, dahil sa pananampalataya na ito ay obligado at inutos nito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ihtisaban, at siya ay nagnanais sa mga kabutihan na igagawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat mabuting bagay na kanyang gagawin sa Ramadan. Kapag ganito ang kanyang intensyon, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, papatawarin ng Allah ang lahat ng mga nauna niyang kasalanan. At yun ay ang mga maliliit na kasalanan na nagawa niya. Ngunit ang mga malalaking kasalanan ay nangangailangan pa rin ng tauba. At ang bawat araw, bawat segundo at bawat oras ay panahon ng tauba, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Kaya din ang pagpaparami ng sadaka, lalong-lalo na sa Ramadan. Dahil ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ayon sa hadith na nabanggit ng Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ay ajwadun nas. Napaka ang Propeta Muhammad ay palaging nagbibigay. Ibig sabihin, hindi siya kuripot na tao. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. At sobrang nagiging patibigay yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan. Gayon din ang pagbe-break ng fast gamit ang sa pagkain ng mga malalambot na pagkain, lalong-lalo na yung tamar. So kapag magbe-break ng fast ang isang mananampalataya, kailangan isa sa mga sunna ay yung magbe-break siya, uunahin niya yung tamar o yung dates. Kakain siya ng 3 o 5 o 7
So kailangan nasa odd numbers. Kung wala mang tamar, wala mang hurma o wala mang dates, maaaring tubig o anumang malalambot na pagkain. Yun yung sunnah na kailangan isaalang-alang ng isang mananampalataya. At sa kanyang sahur naman, ang pinaka mabuting oras ay yung i-late niya yung kanyang sahur sa yung oras na hindi naman siya aabutan ng fajar habang siya ay kumakain. Gayon din, isa sa mga bagay pa na kailangan isaalang-alang o obserbahan o isabuhay ng isang mananampalataya habang siya ay nag-aayuno ay yung al-muwadhabatu ala salatit tarawih. Yung pagtatayo ng tarawih kasama ang jamaah. Ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, "Man qama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sino man ang nagtayo ng sala sa Ramadan dahil sa pananampalataya niya sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagnanais na makuha ang biyaya na ibibigay ng Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, papatawarin ng Allah ang mga nauna niyang kasalanan. At yun yung mga maliliit na kasalanan na naisagawa ng isang mananampalataya. Yon yung kakaunting mabubuting asal na kailangan obserbahan o kaya bantayan ng isang mananampalataya kung siya ay nasa estado ng pag-aayuno, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Ngayon, babanggitin natin ang ilan sa mga nakakasira ng pag-aayuno bilang karugtong ng paksa na ating pinag-uusapan ngayon. Ang unang bagay na nakakasira ng ayuno ay ang khuruju damil haidi wan nifas. Ang pagkakaroon ng o paglabas ng pagkakaroon ng dalaw ng isang dalaga o kahit yung mayroong asawa, pagkakaroon ng dalaw o yung menstruation bago sumapit ang oras ng iftar o yung pagbe-break ng fast. So halimbawa, 1 minuto na lamang mag-aadhan na, pagkatapos dumating yung dalaw, masisira ang iftar, ang pag-aayuno ng isang babae at kailangan niya itong bayaran. Gayon din yung nifas. Ang babae hindi yung nifas, ito yung dugo na lumalabas sa babae habang pagkatapos ng mga anak hanggang sa umabot yung 40 days. So ito yung maximum na araw sa isang babae na nanganak na mayroon pa ring ini-excrete na blood mula sa kanyang katawan. So kahit dumating yung Ramadan ay hindi siya pwedeng mag-ayuno. Gayon din yung babaeng mayroong dalaw. Ang pangalawa, ang ta'ammudu ikhrajil qay aw man ghalabahul qay fala yuftir bihi. Ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay nagwika na ang pagsusuka ay hindi nakakasira ng ayuno. So may mga buntis na nag-aayuno pa rin kahit sa buwan ng Ramadan. So lalong-lalo na sa first 3 months kung saan palagian yung kanilang pagsusuka. So kung sila ba ay nag-aayuno, masisira ba ito? Ang sagot ay hindi. Ngunit kung pilitang ginawa ang pagsusuka na hindi ito naturally na lumabas, ngunit halimbawa ipinasok niya yung kamay niya, yung kanyang daliri sa kanyang bibig, doon sa parte na kung saan ay pwede siyang sumuka. So kung ginawa niya yun, masisira ang kanyang pag-aayuno. Gayon din, kung alam niya na ang ganitong amoy ay nagtitrigger ng kanyang pagsusuka at lumabas sa doon. So maging dahilan yun upang masira ang kanyang ayuno. Ngunit, ang natural na pagsusuka ay hindi makakasira ng ayuno maliban na lamang kung forcibly ginawa ito ng isang tao. Gayon din yung pag-inom at pagkain sa araw ng Ramadan. Intentionally na ginawa. Kumain at uminom, ito ay makakasira ng pag-aayuno. Ngunit kung halimbawa pumunta ka ng tindahan at ugalian mo na kumain ng kakaunting butil ng bigas habang naghihintay sa binili mo at natandaan mo na ikaw pala ay nag-aayuno,
So masisira ba ang ayuno? Hindi po. Hindi po masisira ang ayuno ng isang tao kung hindi naman niya intentionally na ginawa yung pagkain o pag-inom. Ang pang-apat ay yung sa pilitang pagpapalabas ng tinatawag na semen. Ito yung malagkit na tubig na lumalabas sa lalaki at babae as result ng arousal ng kanilang sensitibong bahagi ng katawan. So ang sa pilitang paggalaw ng reproductive organs ay nakakasira ng pag-aayuno. Ang panglima ay yung tinatawag na jima o yung paglapit ng lalaki sa kanyang asawa sa umaga ng Ramadan. Sa gabi ay walang problema, ngunit sa umaga ito ay nakakasira ng pag-aayuno at mayroong karampatang parusa sa sinumang gumawa nito. Na isang babanggitin natin, ang una ay yung pag-aayuno ng 2 buwan nang walang gap o walang skip. Ibig sabihin 60 days na ikaw ay mag-aayuno ng straight. Kung sakaling hindi kaya, ay kailangan niyang magpakain ng 60 na tao bilang kabayaran sa kanyang ginawa. Ang panghuli ay yung dahil wala na sa ating kapanahunan, ngunit ang rule na ito ay existing pa rin, yung magpapalaya ng isang alipin at gagawin itong taong malaya. Bibilhin siya mula sa kanyang may-ari at palalayain siya mula sa pagiging alipin. So ito ang parusahan na kafara na tinatawag, expiates ng kasalanan sa sinumang gumawa ng pagtatalik sa umaga ng Ramadan. So mayroon ding mga makruhatus siyam, yung mga bagay na hindi naman haram, ngunit hindi pa rin kanais-nais na gawin sa araw ng Ramadan. Ang una, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinshaq. Ang pagpapasobra ng paggagargle ng tubig sa bibig kung magsasagawa ng ablusyon, at yung istinshaq. At ito yung pagpapasok ng tubig sa ilong ng malakas. So ito ay makruh dahil maaari itong magdulot ng pagkasira ng pag-aayuno. So ang isang Muslim kapag siya ay nag-ayuno, kailangan hindi na palakasin yung paggagargle, yung paggamit ng tubig sa kanyang bibig dahil maaring makasira ito ng kanyang pag-aayuno, at yung pag-inhale ng tubig ng malakas sa ilong habang isinasagawa ang ablusyon. Ito ay hindi rin kanais-nais o yung tinatawag na makruh. So dahil kapag nakapasok ang tubig sa kanyang ilong, kahit isang butil lang ito ay masisira ang kanyang ayuno. Ang pangalawa ay takbilu zawja mimman la ya'manu ala nafsihi min tahruki shahwatihi. Ang paghalik sa asawa sa taong hindi niya kayang kontrolin yung kanyang sarili. So kung mayroong taong ganito, ay mainam na hindi niya gawin ang bagay na yon, nang sa gayon ay hindi mabawasan yung gantimpala ng kanyang pag-aayuno. Ang pangatlo, ang pagtikim ng pagkain na hindi naman kailangan, at yung paglunok ng plema. So ito yung mga bagay na hindi ka aya-aya. Halimbawa, hindi ka naman taga-luto sa inyong bahay at nais mong tikman yung nilutong sopas ni nanay o yung coffee na ginawa para sa'yo, kung matamis ba talaga o katamtaman lamang. Kapag tinikman mo ito at hindi naman kailangan, ito ay makruh. Ngunit sa mga tagaluto, maaari nilang tikman sa limit lamang na kailangan at hindi pwedeng magpasobra. Dahil pag pinasobra mo yung pagtikim ng pagkain, ay hindi na yon tikim. Ang tawag doon ay pagkain na magreresulta sa pagkasira ng ayuno ng isang tao. So ito yung mga bagay na ating nais ibahagi para sa lahat, at marami pang bagay na nais kong banggitin, ngunit hindi na sapat yung oras natin
naway tanggapin ito sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at naway kapulutan natin ng aral at matandaan natin, maisabuhay natin ang mga binanggit na kaalaman kanina, nang sa gayon ay makuha natin ang maraming biyaya mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon ay papalapit na yung oras ng pag-iftar dito sa Saudi. Sa Pilipinas naman ay siguro katatapos lang ng tarawih. Ang mainam na gawin ng isang mananampalataya ay palaging maglaan ng oras sa masjid, nang sa gayon ay makalayo mula sa fitna, gaya na lamang ng paggamit ng cellphone, panonood sa Facebook ng anumang mga bagay na siyang nakakaubos ng oras. Ang buwan ng Ramadan ay hindi buwan ng pagiging tamad, hindi buwan ng pagpaparami ng pagpapahaba ng tulog. Ang buwan ng Ramadan ay hindi lamang pagpigil sa sarili mula sa pagkain o pag-inom. Bagkus ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagsisikap at pagiging matiyaga sa paggawa ng iba't ibang uri ng pagsamba, gaya na lamang ng ating ginagawa, yung pag-aaral, paglalaan ng kakaunting oras sa pag-aaral ng Islam. Ngunit kailangan nating ibuhos ang maraming oras natin sa pag-ibada, sa maaring physical na ibada o mayroong aksyon o yung pasalitang ibada, gaya ng pag-alala sa Allah, yung pagbabasa ng Quran, o sa paraang yaman, gaya na lamang ng pagbibigay ng kawang-gawa o ng sadaka. Nang sa gayon ay mapuno natin ang ating mga araw sa Ramadan at masanay natin ang ating sarili sa paggawa ng mga mabubuting gawain, nang sa gayon ay makuha natin ang lugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ako ay magpapaalam na sa inyong lahat. Amma ba'du, subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini assalamu